On this episode, we're talking about the T in the LGBT. Our thoughts and opinions on it, and We are getting the first person's perspective on this matter. so, vavaihan na. Love on. Get ready For a gay time. with Bex and Smell. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up sesh na. Join lalo ng Chumik Lavu. At magbakla, dito at chiwala sa Bexters! The Mel. And Jonah Show. Yes. Speaking yun, nasa-conscious ako kung may ilaw or hindi. Pero, may Pero, ilaw. the green is green means go. Ano daw? Diba? If Ano? not green, it's traffic. Ano daw? Uy, ano na? Kamusta naman, Bex? Okay naman, Bex. At Happy New Year sa ating Pero, mga Happy New fanatics. Year. Kung meron pa. Naman, baka naman. Uy, share nyo naman. Sige na. Oo, Nagmakaawa. Iiyak ako dito. Dali na kung ano nga lang ginagawa ko sa buhay ko. Oh. Diba? Iiyak talaga ako, mga Bex. Kimi, hindi. Happy New Year sa inyong lahat. At Pero- lagi namang Happy New Year dito talaga sa Bexters kasi best in putukan kami ng mga Hindi kami dalawa. Utang na loob. Oo, in our personal lives, best in putukan talaga kami. And every time na nasa Bexters tayo, lagi naman putok na putok ang mga chika. Pati mga pest. Diba? Putok na putok. Tignan nyo yung Oo. face ko, mas maganda kaysa sa skin tone ko sa leeg. Ganon. Magkaiba. Ang Magkaiba. importante, ang hindi pumuputok yung kilikembang. True. Ang importante, mukha akong maganda ngayon. Tsaka ang importante, may pambili tayo ng fundasyon. Kimi! At mga kolorete sa pest. Corrected by. Welcome sa episode 33. Wow. Akalain mo, umabot kami ng episode 33. Diyos ko, Maka-welcome pa prayer meeting yung pag-welcome. akala nyo naman talaga. Di ba? Oo. And welcome ulit sa ating mga international viewers. Kaya nga, sa ating mga fanatics sa New Zealand, hello Kat. Sa Hello. ating mga friends sa Canada, ayan kay Jerome. Sa Mhm. US kay Sheila, ayan sa Oman kay Colleen. Pero, Ito yung mga kilala ko lang, pero hindi ko din sure kung meron pa tayo ibang mga friendships sa ibang bansa na nakikinig. Kaya kung ako sa inyo, sabihan nyo kami para may shout out. Pero yung mga boss ko sa China. Sharing. Oo. Ay, another fanatics natin sa US, si Pao. Hello, Pao. Hello, Pao. Yan, ka-DG natin. Oo, Correct. si Pao Babaran. Pero- At saka, syempre, kanyang business, supportahan nyo ang Beauty Pinay Essentials. Meray. Oh, di ba? Ganun. Ayan. At syempre, subscribe kayo. Ito na, ang aga nagpo-promote na agad. Subscribe kayo sa YouTube namin para naman, wala lang. Kung ayaw nyo, di wag din naman kami namimilit Kimi. Pero ayun, maraming salamat. Tsaka yung sa mga fanatics din natin sa sa Europe. Yan, Spain, ganyan. Hola. Diba? Italy, ganyan. Correct. Kasi ang alam ko, nakikinig sa atin si Levi Manlapas. Oh. Kaya ang dami kaya nagiging international yung peg. Lahat ng bansa meron kasi kung nasaan siya, doon siya doon siya nakikinig. So, si Levi po ang aming Kasi ang- one time nung active pa ako sa SMDC, nag-reach out din ako sa kanya kasi baka interested. Alam mo na, as a marketing person. True. So, bigla niya na-chika na, uy, lagi ako nakikinig ng Bexters kung nasan ako. Kaya parang feeling ko siya yung dahilan kung bakit parang kalapang Bexters sa ibang bansa. Global Deputy Officer ng BEC. Ano daw? Gumawa ng bagong Oo, ambassador. Wow, Ganon. yan. Kimi. So, yun, maraming salamat sa inyo pakikinig. At syempre, baka kung saan na tayo mapunta, mag-go naman tayo sa ating mga baklita, ang mga balitang baklar. Ayan, unang-una na dyan at mainit sa social media. Alam niyo na to. From FB, IG, Twitter, and everything. Ay, True. X pala. X. Alam mo, forever ko i-dead name yung X. I'm sorry. Twitter talaga. Nasanay talaga ako sa Twitter. So anyway, unang-una na dyan, kung nakikilala mo dyan si PDD, Puff Daddy. Ayan, yung kumanta ng yung kanyang, itong pinakamaganda niyang song, yung I'll Be Missing You.
Every Every step I take, every move I make. Ganun. Ako na naman yung kuman. Sing, Diyos ko naman. Ayan, alam nyo kasi, meron sa kanya mga allegation na sex trafficking, rape, assault, and Oh my everything. God. Hindi ko na iisa-isahin na, pero nagsimula ito nung nag-file ng divorce at ng kaso si Cassie. Naalala nyo rin ba si Cassie? Si Cassie. Cassie, hindi ka muna papasok sa school. Charing ibang Correct. Cassie. Naalala nyo ba si Cassie? Yung ano? Me and you. I'll be It's me and you. Yes, I'll be waiting. Ganun. Pero all night long. Diba? Gibberish. So, Kimi, ayun. So, siya yung Just Away ni ni PDD na nag-file ng kaso from last year. Age ka? Yes, malaki talagang age gap kasi nga nagsimula daw ang abuse sa kanya since the beginning pa lang. Naalala ko kasi college tayo, very bagets pa si Cassie. Oo. Yung mga early, parang pasimula pa lang. Tapos na nun, legend na nun si PDD. Oo, kumbaga, ang mga allegation, ito mabalik tayo, ang mga allegation, mga zisms, is sex, rape, tsaka physical abuse. Ayan ang inaano ni Cassie. And another thing is, parang punapuwersa siya na makipag-sex sa iba. Tapos papanoorin ni PDD. Oo, tapos papanoorin ni PDD. Kumbaga, may video pang kasama mga Bex. Kaya sobrang controversial talaga ito. Kasi parang ginawa mong entertainment yung Just Away mo. Ganun. Parang, pag makipag-sex ka, tapos i-record natin, ganun siya. Ganun. Tapos meron ding ibang mga, syempre, after nung pagsampa ng kaso ni Cassie, lumabas din yung iba. Meron ding isa tulad nito, si Rodney Jones nung February, nag-file din siya ng illegal activities and sexual harassment and assault. And then nandyan din si Jane Doe na isa naman tong model na nag-file siya ng kaso kasi nagang rape daw siya. Yung mga ganyang eksena, guys. And then, another thing is, nitong March of this year, na-raid na po ang mga, yung Balurchi. Kasi, tawag nito, naghahanap na ng evidence ang federal Kineso, ang federal agents. So, ito po ang dahilan niyan. Hindi po magre-raid ang federal agents kung walang research na naganap. So, ibig sabihin, meron na silang, kumbaga, parang leads. Probable cause. Oo, may probable cause and leads. Kaya, ano ba yun? Tsaka meron na silang parang warrant to search search the property, warrant. Correct, the property and everything. So, ibig sabihin, possible nga na totoo ito. Naghihintay na lang tayo ng parang proof din sa mga allegation na yan. And then, ito nga, as of yesterday, so recent lang ito, yung Junakis naman ang Ni PDD. Ni PDD ang merong bagong allegation ng sexual harassment din. Oh my God. Diba? Parang, the apple doesn't fall too far from the tree. Ano daw? basta. Kung anong puno siyang bunga, yun lang. Oo, yun lang. Diyos, English? Oo, hindi ko kinakaya. Ang ano naman sa kanya is, ang allegation ay drugs. At saka sexual assault daw sa yacht. Alam ko may sex trafficking din na involved, diba? So, imagine nyo, dun sa mga parties na pinupuntahan ni PDD, o yung mga ino-organize niyang party, doon po nangyayari. At nagre-resurface nga din daw na bektas daw itong si PDD kasi nakikipag-make out sa mga utoks. Ang naging, sino ba yung sorry, mababanggit ko ha. Meron nga dito si Will Smith. May mga actually, ganun pang pati eksena. si Jay-Z din, parang sinasabi nila na involved na. Oo. Na parang lang, nakipag-meet. Kasi usong-uso sa mga parties niya yung mga group sex, gano'n. Actually, may nabasa din ako na na possible daw na fall guy lang si PDD dito sa group of people na to. And yung raid daw na nangyari, hindi lang to this is alleged, I need to confirm. Yung raid daw na nangyari was to get the evidence and destroy them para to avoid na ma-implicit pa yung mga ibang bigger names. Parang ganun. Pero hindi, yun, alleged. It's, pero if yung FBI claiming na sila yung nag-raid, baka sila talaga yun. Kasi madami na talagang mula nung nag-file si Cassie, parang tumami na din yung lumakas yung loob para sampahan siya ng ganun kaso. Naman eh. So,
good luck, Cassie. I hope you will get the justice that you need at sa True. mga naging biktima. Sana makapasok ka na sa isang charing lang. Diyos Luma ng ko. joke. Ayun. Actually, another, sinasabi nila na, again, this is alleged, mga nababasa ko lang na, may ganito din daw si Simon Cowell, but in the UK. Ibang Ganyan. naman yan, Oo, ibang true. story naman yan. Pero kaya naman siguro nagkakaganito ang mga tao. Iba talaga ang nagagawa ng power Correct. at ng Oo. money. So, pero Actually, di ba related din dito, I mean, not really related, pero parang pwede mo siyang i-parallel dun sa recent na lumabas na docu about Jeff Epstein. No. Yung sa Nickelodeon, yung Quiet on Set. Ano naman doon, yung parang pinaka-head ng Nickelodeon at that time, si Dan Schneider. Ano naman yun? Parang pedophilia. Kasi di ba puro child stars yung mga nasa Nickelodeon. So may mga ganito din, sexual assault, mga, ang tawag doon, parang pedophilia, ganyan. Mga, kung ano-anong on that nature din na implicating nga na yung Nickelodeon is cultivating a culture of ganito nung mga 2000s, early 2000s, late 90s. Pero speaking of Jeff Epstein or Epstein, whatever Epstein. how you pronounce it, nakaka-relate din yan kasi din yun may sex trafficking din si manood ko Kuya. din yun. So parang i-compare siya doon sa mga napapanood ko and sa mga research ko, nako-compare siya doon. So I'm really hoping kung hindi man to totoo, sana lumabas na talaga yung katotohanan. Pero, Para ma-clear na rin yung name ni PDD kung hindi man totoo. Pero kung totoo man, ang evil mo, Kuya. Pero, actually yung kay Jeff Epstein, di ba he took his own life in prison. Pero, hindi na kinaya eh. Pero may mga nagsasabi na parang three things. It's either he really took his own life. Number two, someone else did it na baka another prisoner or mga other people na galit sa kanya. Or he's still alive and he's hiding somewhere. Oo, kumbaga parang lang yun, press release. True. Kasi alam nyo naman, ang dami pwede mangyari sa loob ng preso. Hindi nyo Correct. nalalaman. Anyway, so yun lamang po kasi marami pa talagang chika na pwedeng pagchikahan about PDD. Pero syempre, ay nating maubos ang oras natin sa mga bad news na yan. Pero, Go naman tayo sa medyo maganda-gandang balita. actually, hindi din masyado. Well, go. Ayan, ito na nga yung nangyari sa, actually kasi, di ba binabantayan natin? Wow, Developing. Makabantay naman, kala mo. Hindi ba kasi ilang beses na natin na feature ever since nagsimula yung journey ni Marina Summers sa Drag Race UK versus the World. And, kakatapos nga lang nung season and unfortunately, bigo tayong makuha ang corona, makuha ng Pilipinas ang corona at ang nanalo ay ang pambato ng UK na si Tia Coffee. Nakapatid ni Tia Pusit. Charay! Nakapatid ni Instant Coffee. Kimi. Correct. So, ayun na nga mga Bex. Alam naman natin ng katotohanan na hindi mananalo talaga ang Asian country sa mga ganitong contest. Hindi ko sure kung kailan yan mababago. Pero so far, ayan kasi ang nangyayari. Laging ang mga AFAM ang nananalo. Actually, ako Lagi kasi, tayong runner-up. pero as a big fan ng Drag Race, hindi masyado sa akin nagmamatter kung Asian yung manalo, black yung manalo, or kasi ako for me talaga, who does the best in the season should win. Yun yung tingin ko. Kaya And lang. hindi ako I'm not really rooting for Marina just because Pinay siya. Pero kasi, the entire season, she's the best. Parang Exactly. siya yung, alam mo Tsaka, yun? as a fanatics din ng Drag Race, sa US naman yung sinasabi ko, ang reference ko. May mga napanood ako na previous season in the past na may Pinoy doon, pero hindi naman kagalingan. Pero hindi ko siya ni-root. Oo. Kahit na Pinoy siya. Kasi hindi nga siya ganun ka polished pa that time. Pero hindi ko naman dinediscredit yung galing na, nakapasok siya doon. Wala naman kaming dinediscredit na na kahit na sino. Pero ang point lang naman ni Mel is, pag alam mong magaling, Pinoy ka man or hindi, we're going to root for you. And Marina is the one. Pero this season, nung season nila. So yan na nga, Tia Coffee won and maraming bashers. Ang lala ng mga Pinoy talaga pagdating sa bashing. Totoo. Na medyo sad din kasi parang minsan resorting to racism yung yung pambabash na
it's not good. It's not a good image for Marina. It's not a good image for the Philippines. Kasi nga, syempre, sino ba yung mga maraming suporta kay Marina, mga Pinoy? So, para sana wag nating iba si Tia kasi hindi din naman niya at hindi din naman siya may kasalanan hindi sa rin naman niya nangyari. kasalanan. At ang kinaganda lang din kay Marina is nag-post na din siya. Karoon Hindi na, naman niya, not really directly address yung mga bashers, but the content of the message was, it was a good run for her. true. And sana mahalin na lang ng mga tao ang buong, buong drag queens ng season na yun. correct. And Tsaka lalo na yung winner. Actually, feeling ko kaya din natanggap na ni Marina kasi they filmed this more than a year ago. So parang meron na siyang mahaba na yung process niya to accept na hindi siya mananalo this season. Parang alam niya na, unlike nung first season ng Drag Race Philippines, medyo natagalan siya to accept na hindi siya nanalo kasi ever since matapos yung filming, hanggang nag-intay sila, hanggang nag-showing, parang expecting pa siya na mananalo siya. Kasi di ba top 2 sila? Kasi ang ginagawa po nila sa Drag Race, kung sino yung top 2, both yun i-film nila na manalo para maiwasan yung leakage kung sino yung nanalo. And then, sa airing ng episode, dun lang malalaman kung sino talaga yung winner. Kung sino yung i-airin nilang nanalo. So parang, alam mo, kung nandun ka sa top 2, the entire time expecting ka na may chance ka to win. So feeling ko dun, kaya medyo nahirapan si Marina to accept the first. Saka sinabi naman niya yun. Parang, ang dami naman ako interview na napanood na inamin niya naman na talaga it took some time for her. Pero, ayun, madami nagsasabi ngayon na since hindi siya nanalo, very possible na dalhin siya sa ibang franchises pwede siyang dalhin sa US All-Stars. Ganyan. Kasi ganyan din yung nangyari kay Jimbo na hindi nanalo nung UK versus the World din yun, won. Yeah. I'm hoping na maka-join pa siya sa ibang Correct. Drag Race ganap. And I feel naman na oo. At saka feeling ko kaya mas naging maganda yung pag-move on ni Marina kasi siguro habang pinapanood niya yung season, nakikita niya na grabe yung support ng mga tao sa kanya. So mas lalong mas lalong na-validate yung feelings niya and yung mga inhibitions niya nawala na, she can really do it. So, ayun, congratulations, sis. Ang totoong kalaban dito yung editors at saka yung production. Oo. Kasi, girl, sa totoo lang, pag pinanood mo yung lip sync nila ni Hannah Conda, mas manaming beses pa pinakita si Michelle kaysa kay Marina. Hindi naman si Michelle yung nagli-lip sync, nakaka-lurks. Correct. And ang nakakaloka pa doon, talagang na-manipulate talaga nila lahat. Actually naman, gets ko din naman why they tried to push a black queen to win kasi parang nahihirapan sila to cast black queen sa UK, Drag Race UK na kailangan pa nilang mag-source ng mga queens na gustong sumali, ganyan. I think factor din doon na kaya wala masyadong gustong mag-audition na UK queen sa Drag Race UK kasi sa BBC, if you don't know guys, sa BBC kung saan ume-air yung Drag Race UK, hindi sila allowed to give cash prizes. Pero hindi ko alam anong mekos-mekos ang ginawa nila this season para magkaroon ng prize yung mananalo. And I don't know, I'm not sure if sa mga dadating pa na seasons ng UK, if magkakaroon na talaga sila ng cash prize or if this is a one-time thing. Ganyan. Correct. And ayan, and again, move on na tayo. Yun na lang. Let's just be happy for Marina na dadami yung opportunities for her. And yun, we're very, very, very proud of you, sis. So sana bumisita ka naman. Ayun. And syempre, meron pang isang issue sa Drag Race. Drag Race, Philippines naman. Oo, chika kasi mo. Ito na nga. Pero hindi to, this is all alleged, pero kumakalat siya sa social media kasi. So I guess, pag-usapan na lang din natin. Ito na nga yung stylist sa Drag Race Philippines na hindi na natin papangalanan para yung iwas pusoy. Iwas pusoy. Denton. Ayan. Feng shui pala. So yun na nga, itong Drag Race stylist sa Philippines, Drag Race Philippines stylist siya ni Mama Pao nung host. Hindi siya stylist ni Mama Pao outside Drag Race. Parang hinire lang siya specifically for Drag Race to pull out outfits for Mama Pao to wear on the show. Ganyan. So, ang eksena is, hindi ko na kukwento yung buong details. It's on Twitter or it's on X naman if you wanna
find out. O kaya TM nyo kasi send ko sa inyo yung screenshots Correct. na basta ang bottom line is yung mga pinupull out niyang mga damit, hindi lahat bayad. Pero binubulsan niya yung tinatabi niya yung budget for that. Parang sinasabi niya sa mga designers, ex-deal na to kasi po sabihin naman yung name mo. So, ibig sabihin, pero binigyan siya ng pera ng production to pay for the clothes, pero hindi niya binabayad sa mga designers. Sinasabi Kumbaga, niya ex-deal. This is the best example of corruption. Taro. Mm-mm. Tapos, so hinire siya sa season 1. Kaya nung season 2, if mapapansin nyo, medyo wale yung mga outfits ni Mama Pao kasi wala nang gustong makipag-work na designer sa kanya. Kasi nga ganun yung ginagawa niya. Parang hindi niya binabayaran. And then, nung season 3 na, kasi nag-film na sila ng season 3, pero hindi pa siya na-air. Pero tapos na nilang i-film. Nag-hire sila ng bagong stylist, pero hindi kinaya kasi parang wala daw masyadong creative freedom. Whatever. So, wala silang choice kundi i-hire ulit itong stylist na to from season 1 and 2. And, alam na nila na may mga ganong issue yung stylist. Pero pinush pa din nila kasi wala silang choice. Ganyan. And then, forward to, Drag Race Thailand is shooting their returning season for season 3 dito sa Philippines with the Pinoy production. Kasi nakita nila yung success ng Drag Race Philippines na baka kaya na ng amount yung Thailand dito. So, dito sila nag-shoot and they hire the same people. Pati yung stylist na yon. And si Panjay na, the host of Drag Race Thailand, parang na-shadyhan siya dun sa mga galawan nito ni stylist. So, may mga tinawagan siyang specific people to confirm. And then yun, nalaman niya na-confirm. Na-confirm na kaya lalong na-imbyerno si Akla. Nagtatabi nga ng pera, ganyan. Allegedly, 1.5M yung total na diba? bulsa ni Sis. And then, ang nangyari pa daw dun sa set ng Drag Race Thailand, hindi alam ni stylist na alam na ni Panjay na. Pero, tinawag siya, while in the middle of filming an episode, tinawag siya, pinaakyat siya on stage, tapos dun siya finire. O diba? Niligwak on stage si Sis. So, yan. Abangan natin. Baka, sabi kasi in the middle of filming, so possible na may mga cameras na nagro-roll while that thing happened. Pero, I doubt if isasama nila yun sa edit. Feeling ko naman hindi kasi irrelevant siya. Pero ang mahalaga, meron lang silang parang evidence. Kimi! And ang alam ko, kakasuhan siya. Dapat lang. Dahil nga, deserve. Embezzlement yata. Hindi ako sure. Oo. And ulitin ko lang alleged to, hindi to confirmed na ito talaga yung nangyari. And as of today, as we're filming, wala pang statement si stylist. Since pumutok yung issue in the middle of this week, nag-private na siya ng kanyang mga social media accounts. And yun. So, let's see what will happen. Correct. Ayan. And from the Chaka Sis na stylist to a fabulous Baklita. Syempre, handover ka na to kay Dexter Mel kasi siya talagang nito ang fanatics, ang hardcore na fanatics. True. And deserve naman na magkaroon siya ng sariling keme. Go! Ito na nga ang Cowboy Carter. Yung papalampasin ko ba na pag hindi nyo masyado bet si Beyonce, pa yung namang skip to. Doon na kayo sa Doon na kayo sa next na kineso. Last Baklita naman. So, nirelease nga ang Cowboy Carter ni Beyonce noong March 29. And it's her most successful album streaming-wise. Yes. Kasi 76 million streams in the first 24 hours. And ayan, pati sa iba-ibang platform, sa Spotify, sa Amazon, sa Apple, number 1 siya. And iba-iba yung statistics. Hindi ko na inano lahat. Pero, oo, syempre, hindi niyan dinatali. Baka buong episode namin, Beyonce na Kimi. True. So, nakaka-happy lang na napag-usapan na natin before in a previous episode na ang mga fan ni Beyonce hindi ma-stream talaga. Kasi nga, siya kumbaga, millennial yung pinaka-audience ni B. Oo, tsaka yung mga onders na katulad namin, yun talaga yung mga fanatics ni B. Oo, kami yung tayo yung mga kaedad namin hindi tayo ma-stream. Yung like, papaulit-ulitin yung album para lang dumami yung yung tawag nito,
Yung para lang tumaas sa charts, mga ganyan. May kilala akong ganyan. Kims. May mga may mga ano na nga din daw ngayon streaming farm. What? Like, Oh my God. may nakita akong video, mga nakahilerang mga cellphone, tapos parang AI na yung nagpapagana sa kanya para stream yung mga songs. OMG. Okay, ang peke. Okay, go. Beyonce is number 19 sa Spotify, so I doubt na may streaming farm siya kasi parang feeling ko very organic naman yung streams this is. Pero number 6 na siya as of today. So tumaas. Pero feeling ko kasi kung meron kang streaming farm, tatargetin mo na yung number 1. Oo. So, targetin mo na number. Tsaka dapat, kahit dati pa, nandun na siya sa top 5 at least. Matagal siyang nakastay dun sa sa top 20. Kasi nga, parang chill lang siya. Wala nga siyang pake talaga. Kasi naka-establish siya na yung sarili niya. So, what else she will prove? Pero, inahanap ko kanina yung clip, pero nung meron siyang parang mini docu nung 2011, nung nirelease yung album niya na 4, parang sinabi niya na dun na wala na siya masyadong pakialam sa charts. Kung mag-chart siya bongga, pero mas gusto niya na yung kung ano yung mas organic sa kanya na art na lumabas. Yun na yung ilalabas niya. Parang kebs na siya kung mag-hit yung mga kanta. Correct, kung mag-hit, edi bongga. Ganyan. And so yun. And then with that, nanalo siya ng Innovator Award sa iHeartRadio Awards. Si Stevie Wonder yung nag-award sa kanya. And ang bongga lang kasi parang kaka-release lang nung album, almost 2 days pa lang nung na-receive niya yung award. And then, never niya binanggit or never niya pre-promote yung album dun sa speech niya. Mas hinighlight niya yung mga tao na nag-inspire sa kanya to innovate sila. Stevie Wonder, yan. Yung mga sila Tina Turner, ganyan. Yung Michael Jackson. People who inspired her to do art. And ayun, refreshing lang. Kasi usually pag mga ganyan, di ba? Papasalamatan mo yung mga producer mo, mga ganyan. Tapos ipopromote mo yung album mo, yung mga ganyan. So, very organic from her yung speech. Correct. And syempre, hindi maiwasan yung mga iba-ibang opinion ng mga tao. Oo, syempre namin na naman nagsabi, peke daw si Beyonce as a country person. Pero tinanggap nyo si Kit Urban na taga saan? Taga Australia. Tapos, tinanggap Shania Twain na taga Canada. Si Orville Peck na taga South Africa. Si Beyonce na taga Texas. Which is sino, part of the sino South. talaga ang country dito? Taylor Swift. And don't love Taylor. I like Taylor. Wala siyang, she's not from Tennessee. Sa Tennessee siya nag-start ng music career, pero she's from Pennsylvania, which is not part of the South. So, hindi siya talaga rooted in country. And yung country genre kasi is innovated or invented by black people. Tapos, ninakaw na lang ng mga whites and claimed it as theirs. And syempre, hindi nyo naman alamin kasi di kayo nagre-research. Actually, message kayo sa mga bashers. Actually, ang maganda dun sa album is para siyang mini history ng USA. Yeah. Ganon. And madaming details dun sa album na like for example, yung Jolene, yung kinover niya yung Jolene na which is originally by Dolly Parton. Iniba niya yung twist. Oo, iniba niya yung twist niya yung lyrics. Composition. I mean, same pa rin ang content but iniba niya yung atake. Oo, yung parang kasi 'di ba yung original ni Dolly Parton, I'm begging you, please don't take my man. Yung kay Beyonce is I'm warning you, huwag kang lalapit. Parang may pagbabalik. Kaya nga. At dahil dyan, ang daming nagalit. Kasi nga si JC yung Ang funny lang kasi marami nagsasabi na binaboy ni Beyonce yung version ni Dolly Parton, ganyan. Bakit iniba yung song? Tapos, ang ganda din ng part na yun kasi nung initially ni-release ni Beyonce yung album, hindi niya nilabas agad yung credit list. So, nung nilabas yung credit list, ang nagsulat ng version ni Beyonce nung Jolene is si Dolly Parton pa din. So, paano binaboy ni Beyonce yun kung si Dolly mismo yung nagsulat nung version. Kaya nga, huwag kayong judger. Pero okay na din na nagbabash kayo para trending kami. Kimi? I don't think Jolene is about Jay-Z. I think Jolene is about parang perspective ni Tina Knowles, yung nanay ni Beyonce. Nung bago sila maghiwalay ng tatay ni B. Feeling ko
as a fan. Hindi siya Oo. about Jay. I At don't think there's one song in the album that's about Jay-Z. Oo. I think in general, it's really about a woman na naka-experience ng ganon na parang inaagaw yung mahal mo sa'yo, di At saka, ang ba? funny lang din, ang ironic lang, kasi isa sa mga critics kay Beyonce is hindi siya nagsusulat ng mga sarili niyang songs. She's not a songwriter, mga ganun. Pero, i-claim yun na lahat sinulat ni B. Siya, parang, make it make sense. Ano talaga? Ma'am, choose your battles. True, Kimi, gusto mo true. ba yun? Another thing is yung cover ni Beyonce ng Blackbird, which Oy, is... gusto ko yan, favorite- yung Alam mo, Blackbird. sobrang talon ako ng talon nung pinakinggan. Kasi nung unang lumabas yung tracklist pa lang, yung Blackbird, kasi lahat ng letter I dun sa tracklist, ginawang double I ni B kasi nga, act 2. So, lahat 2. Kahit yung 2 most wanted niya, dalawang line. So, nung lumabas yung Blackbird, sabi ko, cover kaya to ng Blackbird ng Beatles? Kasi favorite ko talaga yun. So, hindi ako sure kasi nga dun sa spelling. Pero nung napakinggan ko na siya, grabe yung talon ako ng talon kasi favorite ko talaga siyang song ng Beatles. And actually, yung song na yun was written by Paul McCartney noong 1960s about kaya ako sinasabing parang mini history ng US yung album kasi may mga ganitong hindi mo malalaman if hindi dahil sa album na to. Correct. Na yung Blackbird sinulat noong 1960s for the civil rights movement. Ito yung may kinalaman siya sa segregation of black and white people na merong mga 9 black students, yung Little Rock 9 na gusto nilang pumasok sa university pero dahil sa segregation, hindi sila inaalaw. Pero nung inalaw na sila, grabe yung racism na hinarap. And this was also confirmed by Paul McCartney din taro. eh. So, Actually, facts ito mga zis. Taro. And actually, nagsabi din si Paul na, Paul. Si Sir Paul. McCartney na sobrang gusto niya yung version ni Beyonce. Oo, at saka nag-FaceTime pa nga daw sila. Para nagpaalam siya na i-cover niya yung diba? So, and may paalam. Ang tanong, binayaran ba ni Sisi Kimi yung copyright? Anyway, sa kanila yun, bayad yun. Tapos yun nga, so sinulat yung Blackbird for this 9 black women nung 1960s. And then sa cover ni Beyonce nung Blackbird, nag-feature siya ng other 4 black female country artists dun sa track. So parang, ang ganda lang na parang sila yung Blackbird of today na hindi masyado napapansin since nasa country genre sila, ganyan. And they're black. So, parang meron ako napanood na isa sa mga interview noon, isa sa mga 4 na yon na parang naiyak pa siya kasi sobrang grateful siya na naging kasama siya ni tsaka Beyonce sa album na to. Mga artist na to, first time nilang mag-chart sa Spotify because of Beyonce. So, alam mo yun, highlighting and uplifting other artists na si Rumi, yung anak niya, isa sa mga kambal, featured din siya doon sa album and nasa Spotify charts din si Rumi Carter. And then, merong pa Italian opera si Sisa Daughter, mga ganyan. Ito yung medyo na siya kakubi kasi sabi ko, yes, diba? Ayaw magtigil, gano'n. And then, yung meron siya kantang Levi's Jeans and after na release of the album, tumaas ng 20% yung stocks ng stock exchange ng Levi's. Which is, pero alam nyo, bet na bet ko yun kasi hindi ko na-expect kay Post Malone na Uh-huh, kaya niyang sumabay at kaya niyang mag-country. Lalo kong minahal si Post Malone kasi gusto ko talaga si Post Malone. Same. Oo, and not because he's a smoker but magaling talaga siya. Gusto ko yung voice niya. Gusto ko yung voice niya. Gusto ko din yung artistry niya. Though hindi ko maintindihan minsan ba't ang dami niyang tattoo, pero go. It doesn't matter. Ayan. So, may mga issue din na bakit nagsaswitch ng genres, ganyan. Pero nung si Taylor Swift nag-jump from country to pop, wala naman masyadong. Oo. Alam niyo, napaka-racist niyo. Nung si Dolly Parton nag-release ng rock album, wala din masyadong umalma. Si Cher, multi-genre din si Cher. May rock siya, meron siyang pop, meron siyang synth, may disco dance. nga siya. Oo, may disco. Wala kayong narinig. Pero, what makes Beyonce different from those artists na I-mentioned, her skin color. So, I guess, yun lang yun. Oo. And then, another favorite in the album, ma-share ko lang, no? Bet ko talaga yung Two Most Wanted. With Miley. Ang ganda-ganda ng blending nila doon. Hindi ko in-expect. Hindi ko rin in-expect na kukunin din niya si Miley na maging ka-collab. Alam ko naman na magaling si Miley, pero yung kasi yung boses nila magkaiba kasi talaga. So, ang galing lang nung nag-blend sila. Another fact about this album is actually 2019 pa siya natapos. Oo, ngayon nga daw ang chika. Mas nauna siyang ginawa, pero
Ayan, meron tayong mga... Ayan, natetegi na po yung mic ni Akla. Ayan. Go. So, feeling ko for it, re-release siya dapat ng 2020, pero nag-pandemic. So, hindi niya muna ni-release yun. And then, Beyonce felt na the people needed something uplifting more than this. So, gumawa siya agad-agad ng dance album, which is Renaissance. So, that's why nauna yung Renaissance bago yung Cowboy Carter. Pero alam mo, ang galing kasi, pag pinakinggan mo yung yung from beginning to end nung album, yung last song, Amen, tahi pa siya sa umpisa nung nakatahi siya yung... Also, pag pinakinggan mo din yung Cowboy Carter from track 1 to track 27, tapos ang kasunod mo yung Renaissance, nakatahi din siya. Parang same note sila nag-start. So, may transition, ganyan. Ayan. Yun lang. Diba? That's my piece. Correct. Ayan, na 'di ba nga, ang dami-daming chika talagang pumuputok. Correct. 30 minutes na baklita. And more pa sa pagbabalik ng Baxters. And we're back! We're back! Yung mic mo, sis. We're back! So, sana na yung maiksing baklita. Oo, diba? Napaka-fruitful. Wow. Fruitful, kala mo naman. May mga bulok na patatas. Patatas, putas ba yun? Bulok na kamatis. Saan galing? Mga fresh na mansanas. Ano daw, di ba? Yun ang na sinasabi. Correct. So, for this episode, isi-celebrate natin ng Actually, medyo late tong celebration. Oo. Kasi March 31 pa ang Trans Visibility Day. Correct. March 31, 2024. And syempre, ito ang paggunita. Actually, meron namang Trans Awareness Month. Pero iba naman yung Trans Visibility Day. Parang, this is just a day to celebrate and highlight na, trans icons. That they're present. That they are living, that they're real. That they're part of the society. True. Actually, medyo nasusungahan lang ako sa But not to be transphobic, I love trans people and I have trans friends. Si Caitlyn Jenner. Bakit ano bang hanasya kay Caitlyn? Kasi, if hindi nyo kilala, si Caitlyn Jenner is sa Keeping Up with the Kardashians, formerly Bruce Jenner and father ni Kylie and ni Kendall. Nung March 31, Trans Visibility Day, sakto pumatak siya with Easter Sunday. Yeah. And parang nag-post siya sa parang disgusting daw si Joe Biden for declaring March 31 as Trans Visibility Day, which is Easter Sunday. Parang since na-establish ang Trans Visibility Day, March 31 na siya. Ang Easter Sunday, iba-ibang date siya, nagkataon lang na this year, nagsabay sila. Alam mo, si sis kulang sa nutrition. Bago mag-pillar kain. Kulang, hindi, feeling ko nga kulang sa pillar. Mga 100 pillars a day para feeling ko, absorb. pinupush lang maging, yung political angle. Kasi feeling ko hindi siya support kay Biden. Ako din, hindi din ako masyadong. I don't support Trump, hindi din ako maka-Biden. I don't support anyone in USA. Kaya, currently, sana meron na lang tumakbo na iba na mas okay kasi nakakairita. Yeah. So, yun lang, nakakatawa lang. Pero ikaw, anong thoughts mo naman about trans icons? Kala ko naman about Caitlyn. kay Caitlyn. My thoughts, it's bobonik si sis. Charing. Oo, medyo stupidity comes first. Kimi, daw? Hindi, ako, ang mga kilala ko kasi sa mga iconic na, sa ating trans community, like for example, si Kim Petras, si Nikki Tutorials. Itong dalawang to, I never expected na trans sila until nag-come out na lang sila. Kasi akala ko nga, mga milat. Tapos yun pala, mga transgender din pala sila. True. So ayun, I'm so proud of them for coming out and for fighting what is right for them. Lalo na nung bata pa sila. Kasi they started
transitioning, teenager pa lang sila. Correct. I think si Nikki, since bata pa siya nag-transition. Oo. So, di ba, kahit si Kim, alam niya sa sarili niya na na she's trapped in a man's body, pero hindi sa kanya. Parang ganun yung sinasabi kasi ng mga trans natin na friends. Kahit naman yung mga friends ko in reality, ganun din sinasabi. So, happy for you guys. Ayun lang. Tapos yung isa pa, kilala ko din si Sonic Love ng Drag Race. Ng Drag Race. Kung sa mga fanatics ng Drag Race, kung nakilala niyo siya. Ayun, si ating din, trans din siya. Pero meron din tayong mga Drag Race Philippines na mga trans. Nung last season, I think we had 3. Captivating Kat, Miss Jade, So, and Bernie. Yan. At trans na pala si Bernie. Yeah, oo. Ako naman, syempre hindi mawawala si Marsha P. Johnson. Ito siya sa mga nag-spearhead talaga ng gay rights movement sa US. And syempre kasi pag sa mga ganitong nangunguna talaga, forefront talaga ang America when it comes to trans rights, mga ganyan. Although recently, in the recent years, maraming mga bills na gustong ipasa, mga laws na anti-LGBT, which is nakakalurks na parang patras tayo. Ay parang yung feeling mo at this day and age, dapat hindi na masyado issue yung mga ganun, pero issue pa din sila. Marami lang talagang transphobic. Yeah. And I know one. Kimi. And nakakalurks lang kasi parang it's knowing, actually, sa pagiging LGBT in general, knowing na hindi ka tatanggapin ng karamihan, na wala ka masyadong karapatan pagdating sa bagay na yun, pero pipiliin mo pa rin to live your life like that. Kasi that's your truth. 'Di ba? So parang it's nakaka-lurks lang na iniisip ng iba na illusion nyo lang yan, na it's a struggle. Pipiliin mo namin mag-struggle kung hindi ito yung, alam mo yun, parang ang dali-daling maging straight. Kasi, wala kang issue pagdating sa trabaho, hindi mo kung walang discrimination, ganyan. Pati ultimo pag CR issue, 'di ba? Pero kasi yun yung truth naming mga LGBT. So, pinipili pa din namin maging totoo, and sana hindi i-invalidate yung experience yun kasi it's not easy. Parang alam mo yun, it's a struggle. Yeah, it's really a struggle. I mean, it's never a choice. It just happens na yun talaga yung, alam mo yun, yun talaga yung na-feel mo, ano gagawin natin. Ayan na yun eh. We cannot change that. We cannot force anyone to change themselves. Doon din nagmumula yung ang dami nagsasabi na yung mga trans at saka mga bex, ang sasama ng ugali. Or parang ang hihilig mamintas, or yung humor namin always based on panlalait, ganyan, or pagiging palaban. Pero kasi growing up, live a life na every day you are faced with bullying, with discrimination. Wala kang choice kundi lumaban eh. Dinadaan na lang sa humor. Correct. Yun na lang yung way namin para makaganti-ganti kahit papano. So, dun yun yung feeling yung masasama ang ugali ng mga kekisor at ng mga trans. It's because of you. Chareng! Oo, hindi. Tsaka marami din nagsasabi na meron kayong mental issues, kaya kayo ganyan. It's not true. Ilagay nyo na lang sarili nyo sa kanila para ma-experience rin na-experience sila. It's really hard and it's really a struggle. Kung pinili, kumbaga parang ganito na lang yan, common sense na lang, ba't mo pipiliing ma-struggle? Yep. Diba? Why would you choose to be struggle if there's a lot of ways that can make things easier for you? Correct. Kasi yun naman ang norm ng society, dalawa lang ang gender. So bakit mo papahirapan sarili mo sumama dun sa pahirapan na na community, 'di ba? So parang hindi ko lang magets. Anyway, I'm really happy that this episode is dedicated for trans awareness kasi marami talagang hindi nakakaalam about their story, and I'm very much excited dun sa ating guest. Correct. May tayong bisita today. Pero ikaw, bago natin siya i-introduce, ano naman personal experience mo with trans people? There's nothing special about it because they're normal eh. That's nice. Gets mo? I mean, anong kinaiba?
I didn't really feel any difference. Normal lang. Normal lang. Tao sila, guys. Huwag tayong matakot. Hindi sila hayop. Di ba, Manny? Kimi. So, siguro ang masasabi ko lang is, at the end of the day, let's just respect. Yun na lang. Respect na lang is the most that you can do. Also, in that same vein, parang hindi lahat ng paano ko masasabihin na hindi siya magiging problematic. Not to be transphobic, just in general. Kasi hindi lahat ng trans mababait. Oo, hindi Not naman just lahat. because they're trans, they're holy, they are perfect, ganyan. Meron hindi yun, pero hindi sila ganun dahil trans sila. Yun ganun lang talaga sila. Oo, hindi. Iba-iba rin naman kasi talaga mga tao. Oo, true. And kung ano yung pag-uugali. Meron, Hindi yun naka-base dun sa gender or orientation or whatever nila. That's just them. Correct. Them. Kasi may mga nagsasabi naman na masyado yung inaangat sa pedestal yung mga trans, ganyan-ganyan. Sama ugali, mga ganun, whatever. Pero kasi iba-iba. May mga mababait. Mas madami actually, mas madami akong kilalang mga mababait na trans. Pero syempre, mayroong mga problematic din talaga. Like, hindi naman maiiwasan yun kasi no one is perfect. Pero tao lang sila. Tao lang din sila. Again, tao sila. Pero pag nagkamali ang isang trans person, wag nyo agad targetin yung pagiging wag nyo agad targetin yung pagiging trans nila as the reason bakit ganun yung ugali nila. Yun yung talaga ugali nila. That has nothing to do with the gender. Same like with the normal people, with the straight people, I mean. Siguro Mic ko na naman nawawala eh. Isa din sa i-relate ko lang, yung pag-iba yung religion ng tao. For example, dito sa Pilipinas, majority of us is Christian or Catholic. Yes. Pag may isang crime na nagawa ang isang, let's say, a Muslim person, pag sa balita niya, naka-headline yun, Muslim man kills, ganun. Bakit naka-highlight yung pagiging Muslim dun sa krimen? I-highlight nyo din, Catholic man, diba? Killed a person. Hindi ba pwedeng ganun para fair? For example, ang isang trans person, nakapatay siya or whatever, nakagawa siya ng something crime. Pagdating sa balita, yun yung headline na trans woman kills someone. Parang, talagang talaga kinakategorize nila bakit lagi. Bakit naka-focus? Parang dapat, focus mo dun sa tao and yun sa crime or dun sa kung ano mang nagawa ng tao. Journalism. Wag na. Ang hirap kasi pag yun yung napapanood ng mga tao sa TV. Yeah. Diba? Lalo na pag mga bata yung nakakanood. Nagagaya and yun yung pumapasok sa brains nila na ganun dapat, ika-categorize dapat natin sila dahil ganun sila. Parang sana at this age mas mas pantay-pantay yung tingin sa isa't isa na pag nagkamali or pag may nagawang tama, wag niyong i-single out yung uniqueness or something different dun sa tao. Correct. Yun lang. Yun lang, guys. Did I make sense? Yeah, of course. So, ayun lang, guys. Basta, wag na lang tayo magsalita sa mga bagay na hindi natin alam. Yun na lang. And again, respect. Sure. And again, stop categorizing because we're all equal. Correct. Not just in Philippines, but globally, we are equal. And it's really hard to, educate people about it if they're not really open because it has something to do probably with their culture, religion, beliefs. Ay na naman tayo, crazes, fads, and fashions. Ay, saan tayo? Kung nanonood ka, aki. Ayan, at marami pa po tayong pagchichikahan at sa pagbabalik natin. Friend na nakasama. Correct. Makikilala nyo na po ang aming guest sa aming pagbabalik. Abangan. And we're back. So, we're back. And like you said kanina, meron tayong special visitor here in Baxter's. Special participation, Kim. Performance. Kim, nagulat kayo, 3 na kami. We have here Miss Dara. Hey guys, Thank you so much for inviting me here. It's nice to see you again.
True. Welcome to Baxters. Ayan. So, bilang ang topic natin this week ay trans visibility. Syempre kailangan meron tayong special someone na magbibigay ng ilaw. Ilaw! Ilaw ng tahan. Oo. Ilaw talaga. As a Meralco height. Charis. Hindi, syempre we need to be aware about the trans community. Ano ba ang meron sa kanila at bakit merong Trans Visibility Day, Trans Awareness Day? Ano ba yung mga yon? Tsaka ano bang story pag isa kang transgender? Sa pagbabalik. Charis. Di ba? Magbabalik ulit kami. Charis. Hindi lang. So, ayan. So, ayan. Paano ba natin kilala si Dara? Ako, nakilala ko si... nagugulahan na ako sa mic. Ako, nakilala ko si Dara dahil sa work 2016 ito. Kabatch ko siya sa company. Eh, hindi ko na i-disclose kasi nga, privacy. Privacy incident breach. Kilala ko siya because of you. Nag-ship tayo ng Pride campaign noong 2019. That's true. And I've been friends with Jonah naman for quite some time na. So, I've known her for a while. Thank you so much for inviting me for, something like this na involving yung trans community. And previously, parang nag-photoshoot din tayo about yung LGBT campaign, no? And Kasi nga, as a supporter, nag-produce si Akla ng mga ganyan for Pride. Even before pa nilalaban na talaga namin yung mga karapatang pambak. Pero in a small way, ganyan. Pero ngayon, syempre, nag-mature na tayo, so dumadami na yung platform. Charot! So, ayan. So, i-maximize natin ng mga ang platform na makakatulong para maging aware ang mga tao. Ayan. So, ayan. Kamusta ka naman, Dara? And can you please introduce yourself sa aming mga mga following? what do you call your followers? Mga Baxters. Baxters. Hi, mga Baxters. Thank you so much for having me here. My name is Dara. So, I'm a trans woman. I'm working on a corporate job. And I'm a daughter, a sister, a singer, aspiring singer, producer, executive director, charot lang. Lang yun, syempre, di ba? Pero lang tayo, mermaid wannabe. I love it. So, natin maglangoy-langoy sa dagat, maging maganda, di ba? Maging serena. Yung Instagram na dagat-dagatan lagi ang aura ni Gusto Sis. natin maniraan sa dagat, walang pinaproblema. Ganun na. Kasama mga kabibe. Kabibi talaga. So true. Ayan. So, kwentuhan mo naman kami ng trans journey mo. So, paano nagsimula yung, parang like, when did you discover na you are trans? The thing is, simula bata pa ako, like, when I'm 5, 6, 7, like in cognitive years, when we're kind of like, noticing things, nakakaisip na tayo, we're taking grasp of things, I always feel like I'm different. Like, feeling ko yung mga tao is just something alien ako. Tapos, parang feeling ko I'm from another world kasi everything is kind of like different. Something in me is different. Tapos, when I'm 8, 9, 10, I'm already noticing yung differences between me and my sister. Kasi may sister ako na younger sa akin na 2 years. Tapos, I noticed na bakit siya pwede magpahaba ng buhok. Bakit ako hindi? Like, it's the little things, no? Oo. Tapos bakit siya laging may mga doll dresses na cute? Bakit ako lagi ako naka-t-shirt na may collar, tapos lagi ako naka-tuck in. And then, lagi ako naka-pantalon. Oo. Tapos leather shoes. Like, I want the doll shoes, di ba? Gusto ko yung mga socks na may raffles. Gusto ko yung bag na Hello Kitty, yung lunchbox na Hello Kitty, notebook na Hello Kitty, mga color pink and everything. So that's actually when I realized that something is different, something is wrong. Like maybe I'm wrong in the wrong body. Because whenever I face in the mirror, I see a little girl like in front of me. I already know who I am. And nung kindergarten, I can remember, nakaka-crush na ako sa mga boys. Ay, pabon. Kinder pa lang. Kinder pa lang. Diba? Grabe ka, pero ako din. So, ang akin naman kasi is, wala akong kind of like, parang moment na nag-open up ako about it. I never hide it naman sa parents ko and sa mga friends ko. When I say I wanna play Barbie with my cousins. The reason why yung mama ko, binili niya ng original Barbie yung kapatid ko. And then, bumili siya ng fake ones. So, at least may kalaro yung kapatid ko. So, we can play Barbie together. Diba? Tapos, nag-iiyak ako dati, I remember. Kasi, binilan yung
Kasi favorite ko yung Sailor Moon. Okay. Tapos nag-iiyak ako. Kasi yung kapatid ko lang yung binila ng Sailor Moon na parang doll. Ang binili sa akin is parang radio na maliit na tumutunog. And I hate it. I don't like it. Gusto ko din yung Sailor Moon. Tapos nag-iiyak talaga ako. And that's the moment na siguro na-realize ng parents ko, ng mama ko na there's something with my child. So, ang ginawa niya, bumalik siya dun sa store. Tinry niya akong bilhan nung same na Sailor Moon but out of stock na. So, nag-share na lang kami ng kapatid ko. I love At least the attempt was Diba? there. Nag-attempt Oo. naman. Pero did you try to suppress yung Oo, yung feeling mga, na yan. nung bata ka Oo. pa? Like, Hindi ko naman sasabing suppress. Pero the thing is, when I started transitioning, yung hormones mismo. Kasi yung parents ko alam na parang, ay bakla siya, na flamboyant tong batang to, malumanay, mahilig magsasayaw, magpambabae, ganyan. Yung pag-hormones lang. Kasi parang at first medyo against sila dun kasi nga they care about my health. True. And they think that yung hormones is something dangerous. And it is dangerous pag you do it Oo. on your own lang na without. Totoo. So I actually took it without prescription. Kasi Ay. it's actually one of the things na I want to talk about then later on. Maybe we Okay. can touch base on this topic Yeah, then yeah, later. So ang nangyari is, nagkaroon ako ng mga classmate ng college na ahead sa akin, na trans woman din. And then they introduced me the micro pill. So, ayun, bumibili kami sa drugstore, patago. So, patago siya. Kaya tinatago ko siya sa loob ng bag ko. Kasi yung mama ko kalkalera ng bag yan eh. Nakalkal niya yung mga gamit-gamit ko. So, tinatago ko siya and then I take it. I kind of like take like 6 pills every day, na which is overdose pa lang, hindi ko alam. So, anim-anim na yung tinitik ni ate Dars, no? Ginawang candy, pinapapak ni ate girl. And then, when changes occurs, like, na-notice nila na ang puti ko na, tapos yung dede ko na tumutulis, parang nagkakaroon ng changes sa body, parang nag-undergo ka uli ng puberty. And then they asked me, they confronted me na, ba't ka nakaka-boobs? Sabi ko, I'm taking hormones. And then, that's the time na... Ilang taon ka nito? Siguro I was back then it was like 16, 15. 15, 16. Somewhere around those age. So, parang yung nagkakaroon na ng changes, tapos kumikinis ka na, tapos yung mga taba mo is nasa right places na, tapos very vavaihan Gusto ka ko na yung right Ah, places. correct. Love it. So, yun. I mean, nagkaroon kami ng konting argument, but understanding naman yung mama ko and mga kapatid ko and yung papa ko din naman at the same time. So, parang hindi na to nagkaroon ng coming out. Kasi nga automatic na tanggap ka na nila na ganyan. That's right. Ayun yung wala sa akin. Like, wala akong coming out moment. Same tayo, wala Kasi din akong coming parang out. alam na nila eh, bata pa lang ako. They already know, napaka-behave ko lagi. Tawag nila sa akin laging prim and proper. Tapos lagi akong flamboyant magsalita. And then when I Correct. sing, so super soprano. Kasi syempre yung bata ka, mataas yung Oo, boses mo. correct, So correct. they already know na, oh, okay, this child is different. Oo. Ganyan. And then when growing up, parang nagagawa ko naman yung gusto ko. The only thing is, hindi ko pwedeng pahabain yung buhok ko. Kasi gusto ko talaga siyang pahabain. High school pa lang. Pero sa school, bawal. Oo. So, paano mo na-overcome yun? Anong ginawa mo nung high school? Nung high school, medyo maikli pa yung buhok natin. So, pinakamahaba ko na is kind of like hanggang ears. So, ang ginawa ko nun is, nag-switch ako from TLE kasi tayo dun dati, di ba? Pag boys ka, dun ka sa electronics. So, Pero- magkakalikot kayo ng mga Kaya ng woodwork. kuryente. O, yung mga Ganon. woodworks. Eh, ayoko na susugatan yung kamay ko, Sizzy. Correct. Ayoko na nasasalubso. Ay! So, ang ginawa ko, nag-switch ako from yung boys na livelihood, electronics. Kinausap ko yung principal namin and yung teachers. Kabog. Nagpa-switch ako sa cosmetology. Ay. Kabog. Ayun. Buti pinayagan ka ng school. Oo, pinayagan naman nila. Kasi parang very sincere naman yung approach ko sa kanila na I'm not interested in electronics or woodworks. I want to do makeup. Ay, sorry. Kaya napakak na pakak. Kaya pakak yung makeup, kitang-kita naman. Ganun. So, parang yun yung naging way ko to express myself. And yun lang yung pinaka-challenge na parang sinuppress ko sa parents ko and family ko is about the hormone, the transition. Kaya nga. So, ano naman yung mga experiences mo being a trans so far? May mga difficulties ka ba? Challenges? Or ano naman yung advantage? Pwedeng both. I don't think if I can call or if I can say na may advantages yung pagiging transgender. But the thing is, when I
when I transition, of course, there will always be comparisons with, a cisgender woman Pero, between trans woman. Yeah. The thing is, especially kapag may mga projects, may mga nasalihan kang mga gusto mong salihang activities, na parang pag yung activity has something to do with the gender na separate yung boys and girls, Pero, I sa PE, hesitate, no? I Oh my hesitate to gosh. join. Like, Kasi ayoko kasi, naguguluhan ka. ayoko nung lalagay ako sa mga boys, tapos ayoko na tinatawag akong he, alam mo yun, yung mga ganong Oo, yung pronouns, especially kapag nasa public places ka. And challenges, especially pag sa work. Kasi when I was young, I dreamed to be a teacher. Tsaka gusto ko rin maging reporter. But then, back then, anong year ba yun? Mga 2014, 2013 back then. When you have that kind of dream, it's not possible kasi hindi pa visible yung Correct. trans women. Tsaka yung True. LGBTQ community is not that. Correct. on- Very recently lang diba? naging open talaga yung, hindi pa nga eh. Like, when you dream to be a teacher, dapat, pag naging teacher daw ako, kailangan yung buhok ko cropped eh. Tapos True. nagpapalalaki ka. Sure. Syempre, di ba? Or kapag nag-work ka sa corporate job, you need to crop your hair. I remember, gusto ko sana mag-apply sa nung college kasi meron kaming parang program na pwede ka mag-apply sa parang fast food crew while studying so you can support yourself. At di nag-apply ako. But the thing is, they want me to crop my hair and wear something na panlalaki. So I refused. I refused. So parang, why would I suppress myself from being myself? I just want to work and support Correct. myself na makapag-aral, di ba? Anong kinalaman ng trabaho ko sa suot ko? Diba? Would I work better if, alam mo yun, parang anong connect, hindi talaga make That's sense. right. And especially Mga kapag ganun. nasa public places ka, let's say for example, you wanted to buy clothes and you want to fit it in. So, sometimes mapapaisip ka like, kailangan ba ito talaga i-fit or pwede ko na lang siyang bayaran? Kasi baka pag nag-fit ako, baka sabihin sa akin dun ka sa boy. So, yung mga ganung Correct. eksena. Okay, gets. Kasi di ba recently may mga ganyan pa ding issues Correct. sa mga mall, which I actually experienced it myself, like firsthand. I remember I was buying clothes from this specific store in Makati. I always buy clothes there. I always fit it in the women's fitting room. And then one day, like a time come na sinama ko yung mga friends ko din na Becky, tsaka yung isa kong trans na friend. And then we bought swimsuits. And then nakapila kami, nag-ingay namin eh. Maingay kami, so nagkatawanan kami. And then a lady approached us, yung crew nila. Tinawag pa kaming ma'am, di ba? At least meron namang courtesy na tinawag kaming ma'am. Yeah. Sabi sa amin, ma'am, dun po yung mga boys sa yung mga lalaki po, dun po yung fitting room sa may kabila, ganyan-ganyan. So parang dun ako na-trigger talaga, na parang dun ako talaga nainis, like nagkaroon ako ng dysphoria, Pero, Oh. na-trigger niya yung dysphoria ko na bakit mo ko tinawag na ma'am, tapos gusto mo kong palipatin sa boys. The fact na I've been shopping here for a long time, tapos bigla mo na lang akong papalipatin dyan. Like, ang dami ko na nasukat na damit dito, and nabiling damit sa inyo dito. Tapos may ganyang eksena. So, ayun lang, nireport ko lang naman sa it doesn't make sense, no? Kasi hindi naman kayo sabay-sabay sa loob mag-fit. may So, mga why does it matter? Di ba? May mga room naman doon. Mga Oh doors my naman gosh. secure, di ba? Oo. Tsaka I just wanna fit the clothes, di ba? I Kahit don't wanna do yung- anything there. Kahit yung sa mga public restrooms, yung male-female, ganyan. Yung hindi gender-neutral na public restrooms. Eh, sa bahay nyo naman, isa lang yung CR. Share lang naman kayo dun lahat. Parang, bakit kailangan natin? I mean, syempre meron namang mga talaga, dapat i-consider na, kasi nga, meron din talagang predators, hindi natin maiiwasan ng mga nagpapanggap, just para Gusto ko yung makapanilip. nagpapanggap, Meron mga oo. ganun kasi talagang cases eh. Pero, that's, straight men are doing it. Hindi naman yung mga trans talaga na, that's their, they're just expressing themselves. Diba? Oo. Kaya ngayon yung sinasabi ko kanina, Dara, in our previous segment, na this is all about respect. Respect nyo na lang. Kung wala kayong alam, respect. Yun na lang. And then treat them as a human being kasi tao din sila. Hindi naman sila hayop. Di ba, Manny Pacquiao? Kimi. Ulit, times two. Ulit, times And it's two. actually the Just beauty a of reminder. having this kind of conversations, True. di ba? Oo. Na sinasama niyo sa platform itong ganitong topics, which is very important, I think, kasi it's not only me who experience the same thing. What about yung queer people who True. is also
sensitive when it comes to pronouns, diba? When it comes to being separated from male to female na mga rules. Like parang when I was a child, alam mo yun, na parang siguro I can become someone else more Pero, if I can only do what I want to do correct. before. True. Kung hindi ako binagbabawalan sa mga bagay-bagay, sa mga gusto ko, diba? Gaya nga ng sinabi ni Mel, hindi naman natin pinili mag-struggle. Oo. Diba? Bakit natin pinili mag-struggle? Diba? Kaya lang, Challenges of queer people in our history na it wasn't easy for them, it's not easy for us, pero we still choose this because this is us. Parang, Correct. bakit namin pipiliin mag-struggle kung meron kaming choice na actually, even kahit na hindi part ng LGBTQ, kaya nga kasama na din yung alay. Ako, di ba? Alay ako. May mga struggle din ako. Struggle in a sense na parang people are questioning me, why am I supporting this community? Bakit ako friends kay ganito? Bakit ka friends sa trans na yan? Bakit ka friends sa Becky na to? Parang, just stop. Kasi tao din sila. Alam mo yun? Parang, wala namang kinaiba yan sa inyo. In fact, yung mga nasa LGBTQ pa nga yung mas successful sa buhay. Sa totoo lang, sila pa yung mas hardworking, sila yung mas creative, pero sila kasi yung mas ano yun, madiskarte. Pero, I guess rooted din yun kasi na if you're a queer person, parang obligado kang magpatunay. 'Di ba? Oo. You know, kailangan hindi ka pwedeng pepetics pag kapag bex ka or trans ka kasi lalo kang i-discriminate. Parang lalo kang mamatahin, ganyan. So wala kang choice kundi doon yung yung parang excellence. challenge ba? Para wala Parang nang masabi. Oo, kasi namin sinasabi, nagigigil ako, chill. Right. I Ayan. also admire Ate Jonah kasi you always support True. trans women, Mm-mm. LGBTQ people. I just want to say thank you. For MMK you. ba? Diba? Diba? Ever since nakilala ko si Ate Jonah, dun ko na-realize na meron pala talagang tinatawag na allies. Like, some Allies people sa mga that AFAM. Sorry. are not part of the LGBTQ, but they support because they have friends, maybe they have family members, And they or they understand have the sisters and struggle. brothers. Totoo. Oo. And sa atin kasi, we struggle twice or 3 times more Oo. than a regular person. Kung naririnig lang nila ang storya, abuti na nga lang, ito na nga, ino-open na natin. Totoo. Siguro naman, dahil narinig nila yung story mo, Mhm. I'm pretty sure they will realize how difficult it is. Na parang Oo. you did not choose to struggle. People make you struggle. That's Yun na. right. Correct. Especially They make kapag you struggle. nag-apply ka ng work. True. Oo. When someone notice na Becky ka or trans ka or tomboy ka, they will always put you on the last Correct. on the Totoo list. ba? Totoo. Like OMG. parang they will always prioritize someone na Lalo na in the normal. corporate setting Kasi syempre if creative yan, like for example sa TV station, baka mas i-prioritize ka nila. Kasi Kasi alam nilang kabog ka. kabog ka. Totoo. Pero in a corporate setting, that's very... That's right. And actually, it's one of the things that I also want to talk about kasi I'm very lucky to be part of a company who embraces diversity to the fullest. Correct. Which they actually prioritize mental health ng trans people, not only trans people, but the whole Yeah. community and all people naman. But they also give us privileges for trans health, which includes doon sa sa health card namin na pwede namin gamitin for, consultations. Kasi that's actually one of the problems ng Philippines. We don't have specific rules or True. laws. So, kaya na That- Soji Bill. Ayun Yes. nga. So, walang nagpa-protect sa amin. So, we need support. Especially, yung katulad kanina yung nabanggit ko yung hormones, di ba? Hindi siya basta-basta tinitake nang Oo. wala kang alam. Oo. So, I took it nung nalaman ko lang na, na mag-pills ka kasi magbabaihan Paano mo ka. nalaman ganyan, yung mga magiging effects kung hindi ka nagpa-consult? Or kanino ka nakuha ng idea? Na dapat pala nagpapa-consult ako, ganito. Actually, nung college yun, nasa library ako. And then, I started researching. Sabi ko, nagbasa-basa ako ng mga libro about, mental Oo. state of mind. Kasi nga, nag-research din ako before sa computer. Wala pa naman tayong smartphones Taro. nun, di ba? Correct. So, I spent time in the library, sa mga free Kabog. computers. Yan. Nag-research ako na parang, ano ba tong condition ko? Like, Ay, am I mentally ill? Or am Oh my I delusional or God. something? Kasi parang, I still feel different. Kahit na Honestly. parang you consider yourself gay at that time, I presume. Oo, Pero kasi
may confusion pa din Totoo na, eh. ito na ba yun? Baka Oo, na ba parang ako? Or hindi talaga ako gay. Hindi din ako baka. Oo, kasi parang my body is growing and evolving into something that I don't like. You know, the hairs, the voice is Yung changing. facial hair. Your facial features are changing, which My I don't God. like. The reason why I try to research, and ayun nga, nagkaroon din ako ng mga friends to support me, na dun ko na-realize na kailangan ko ng hormone replacement therapy. Oh, Because I may need to ganun pala alter siya. yung original kong Yeah. hormones given by birth, which is yung natural hormones mo, which is yung testosterone. Kailangan mo siyang i-alter. Palitan mo siya Ganun ng pala yun. estrogen. Ibablock mo pa siya, di ba? Yung mga ganun ba? Ay, And my access God. to pills, you know, hormone pills is not easy. During back then, nung time namin, wala pa yung mga hormone seller na yan sa online. Correct. Oh. Ngayon, nabibili mo na lang yan kung saan-saan, di ba? TikTok. Diba? Nakakaloka. Dati wala tayong access dyan. Pero, So, ang gagawin namin is, pupunta kami sa pharmacy, patagulang, sabihin lang namin, ate, micropill, ganyan. So, Oh. without- Pero yung mga reseta, wala. walang Wala. reseta. Pero ngayon, meron na. I mean, never pa ako nagpa-consult Ay. sa endocrinologist. Kasi, OMG. the thing is, maybe I'm Scared scared. sa pwedeng Oo, result. sa results. yeah. Kasi kailangan yung malaman yung mga count ng estrogen mo sa katawan, yung Diyos testosterone ko. mo. And then you need to also have like physical examination about yourself. Kasi hormone replacement also have yung mga negative effects, Totoo. di ba? Yeah. Such as blood clots, di ba? Especially yung mga mood swings, Okay. ayan, changes Ewan, sa gitna body natin. mo. Oo. Para ka ding, tawag dito, para ka ding buntis, nagki-craving ka ng mga kung ano-ano, para kang may PCOS kasi you feel like your body is different from the rest. Kasi Yeah. mas mataas yung testosterone mo or minsan mataas na yung estrogen mo. Para nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. OMG. Kasi wala kang proper reseta, di ba? Wala kang expert na kinoconsult. Just like right now, I stopped hormones eventually for like almost a year now. Kasi lately, parang nagkakaroon ako ng anxieties. Oh. Na parang nagkakaroon ka ng depression na you don't know where it's coming from. Kasi maybe it's side effect ng ina-alter mo yung hormones mo. correct. Especially kapag nagtitake ka ng something to alter your hormones. It affects your mindset. So parang nagkakaroon ako ng depression, hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kasi nag-iiyak ako ng gabi, like wala namang dahilan. Mga ganong eksena. O sa mga mga bagets na kung may mga nanonood na mga or nakikinig na mga the younger people na they consider themselves trans. Ingat kayo, huwag kayong mag-self-medicate Totoo. because ayun nga, medyo Marami Ano siyang siya? mga side effects na Laro. hindi natin maibabalik. And yung transitioning is something na something that you need to really think about. correct. Kasi there are times na yung iba nagka-transition and then they realize na hindi pala sila trans. So they need to transition back and some changes are irreversible. Correct. Nung time mo ba, Ate Dars, maisingit ko lang wala bang doctor nung that time that you can ask for consultation for this? Kasi tinuloy, kumbaga parang nag-take ka ng class ng walang consultation. Were you scared at that time? Actually, I'm not scared, but more on inspired. Na, oh my God, this pill is magical. This can convert me to the person, to the diwata that I wanted to be, to the mermaid that I wanted to be. Kaya wala na pa consult. Tsaka parang hindi pa uso nun yung, hindi ko lang kung meron ng endocrinologist. Oo, correct. I know meron na siguro sa Oo. ibang bansa, but in the Philippines, it's True. not really Okay. Very Yes. recent lang din talaga yung Totoo. exposure So to wala Okay. talagang mga ganung So, knowledge. ayan. expert. Since meron ng mga expert ngayon, mga Baxter, if I were you, pa-consult na muna. At huwag Totoo. kayong matakot kasi yun ang kanilang speciality. Correct. So, sila yung mas nakakaalam kung ano yung mas better sa inyo para mas maging maganda rin ang inyong transition. Totoo. Especially pag nag-work ka sa corporate company, especially minsan may mga advantages din kasi minsan i-include nila yung transgender health care sa sa mga health card or health plans nyo. Maybe you want to inquire sa mga human resources nyo on what things that you can avail. And also may mga mura naman and sometimes free. Andyan yung Love Yourself. They also offer transgender care. Ay, kabo. Oo. And pag wala sa company nyo, baka pwedeng kayo yung mag-pioneer, mag-introduce Totoo. dun sa company nyo na ito po yung pwede nating steps na i-take to That's achieve. Oo nga, ito yung Para organization holistic. ito yung organization na makakatulong sa company natin to support ganito. Kung supportive ang company nyo, kung hindi, lumipat ka na ng company. Totoo.
And meron kaming group sa Facebook. Doon ko actually nakilala yung mga closest friends ko. Oh. And we kind of like grow together, transition together. And they've been friends with me for a long, long time na. So, you need to find your Community. group, your community to True. support you. Correct. Alam mo yun, na para at least nagkakaroon kayo ng sharing na experiences nyo. Correct. When you take a specific hormone, at least nakakompare niyo yung what changes do you have, anong feeling mo nung tinake mo to, something like that. At least nagkakaroon kayo ng brainstorming. Yeah. Pero, ideas. correct. At saka syempre, lalo na dun sa mga may mga family na hindi supportive. Correct. Your community will be the next, the next group of people who will, like, support you in your journey. Correct. And then, since napag-usapan na natin ang transition journey ni Mom She, ating kabexters na si Dara, what about your love life? Kamusta Oh naman my ang God. puso ni Ate Doris? May struggle din ba yan? May Or mas struggle madali? ba yan? Dahil Mas madali. sirena na tayo. Oo nga. I really cannot tell if it's different from a normal. Straight. Sis. Kasi, di ba, lahat naman tayo may struggles when it Correct. comes to True, finding true, the true. love of your life. Hindi naman siya ganun ka-easy. Pero, But siguro, that will be double the struggle when it comes to trans people. Especially trans people. Kasi, I noticed, I started dating way back in 2018 ba. I signed up with online dating apps. And there is actually a dating website specifically made for trans women Oh. to meet men who are interested to trans women. So, ang dami kong ginoinan na mga sites. dating apps na ganyan. And I kind of like noticed na kapag trans ka, they will treat you differently. Especially kapag yung mga apps for normal people, like cisgendered people. I actually noticed it sa mga dating app where you swipe left and right. Yeah. You know what I mean? Yeah. Kung anong app yan, alam mo na yan. Alam niyo na yan. So whenever we are talking, first thing, if you match with someone, you will just talk normally. And then when you tell the person that you're trans, eventually the conversation will switch. It's not going to stop, but it will switch to something sexual. True. Ah. Fetishized agad. Totoo yan. So okay. ako naman kasi vocal ako, sabi ko, kasi ayoko ng issue, di ba? Ang dami True. mga, True, ang dami true, mga balita na tinitegi ng mga, correct. ano, Yes, yung mga yes. kadate ka pa sa nila, drama. diba? Mm, Ako naman, Jennifer wala naman Laude tayo. Diba? Wala naman akong tinatago. Like, I'm very open to tell people. Kasi I respect people have preferences. If you want to True. date someone white, that's your preference. If you Correct. want to date someone black, that's your preference. Diba? If you want to date someone trans, that's your preference. True. If you want to date anyone, that's your preference. So I respect that. So I always tell people na namamatch ko, like, I'm trans. I hope that you're okay with that. If not, that's fine. I respect your True. preferences. But whenever I tell them I'm trans, immediately parang may switch button doon na so do you still have that So, karat. Correct. Yun Diba? agad yung tinatanong. like, do you still have the Genitals nest? agad. Or do you have the surgery? Oh. You have a big boobs. Is that a surgery? Something like Ah, that. They ganun will ka always agad? ask Sexual they will Ah. always ask me about my physical appearance and the thing down there, like in between my legs. Sometimes they will ask me, how do you do it? Like, how do you have sex with someone? Oh my God. Something like that. Na parang nakaka-turn off talaga. Oh. Pero- So, how do you handle those kind of conversation? Do you stop talking to them or you still like respond? Nung starting pa na sa dating sites, mga dating apps, syempre parang medyo bago sa atin yun. So, I answer. Yeah. So, sinasagot ko sila, like sometimes sinasakyan pa natin yung mga trip nila sa Correct. buhay. Kung ano Correct. masaya, diba? Minsan mag-video call pa yan. Tapos True. pag ano ng camera, nakahubad-hubad na sila. Alam mo True. yung eksena. True. Mabubulaga ka na Oo, lang ginawa talaga. kang Yung sex mga toy, nota no? talagang, Nakakaloka. Diyos ko, Lord. Oo. Parang na-realize ko na parang the way they treat trans women are being poor kasi karamihan sa trans women pinagbibigyan yung mga wishes ng mga guys na yan. Trans women are making it easy for these guys to access them. It's actually the thing that I realized. Kasi I started dating meeting up yung mga Correct. guys na yan. I meet up with them. And then after one night, after you give what they want, they will stop talking to you.
So, the struggle is real, finding romance. Very lucky yung mga sisters natin nakakahanap True. talaga ng Correct. true love. Correct. But most of the time is... It's just so weird, no? Kasi when you talk to straight, I mean, I would assume na pag straight to straight yung nag-uusap, hindi ka agad diretso dun sa, malaki ba yan? Oo. Masikip ka ba? Maluwag na ba? Hindi ba? Hindi ka agad dun Right. Hindi agad yun yung iti-take mo na route sa conversation. And one of the questions that they always ask me, are you a top or bottom or versa? Ay, Like, may mga ganun. why do you ask that in first conversation? Do you think that I'm going to have sex with you? Like, Correct. they already think that I'm going to have an intimate Oo, moment actually, with sis, you. marami talagang baboy. Ayoko. Marami talagang baboy dyan sa online na yan. Actually, kahit yung mga straight din, na-experience na ng mga straight na babae yan. Same lang with our sisis and chance. Ang mga linyahan naman sa amin ay, can you show me your nude pic? Ganon. Can you show me your boobs? Ganyan sila. Can you show me your pussy? Ganon. So can you? Charet. Kill yourself. Ganon ang reply. Ako pag may mga ganon akong nakukuha dati, binablock ko kagad kasi parang kadiri. Parang hindi ko in-expect na may ganyan din pala sa sa trans community. Parang inisip ko kasi parang baka mas madali sa inyo kasi nga sirena na kayo. Kumbaga parang sa totoo lang, iba kasing chance kaya ganun yung tingin ko. Kaya taas-taas ng tingin ko kasi nga, parang mas babae na talaga kayo kaysa sa amin. As in, Totoo. kayo yung parang perfect version ng babae eh. Parang ganun siya. So parang I felt like, I think it won't be hard. Kasi sirena na eh, alam mo yon. Well, the challenge kasi is when they know that you're trans, they will already think about the things like you still have that thing down there. How do we make love? You know, Tsaka yung iba naman, parang they look for trans women kasi yun yung fetish nila. Fetish. Not Yes, really That's right. for something romantic or serious. And honestly, Grabe, I no? tried dating Filipino guys because Ano before I nangyari? thought that Filipino guys are not attracted to me, but I actually Ay! think na mali pa yung iniisip ko. Oo. So, ang dami ko naman nakakamatch na Filipino. And then I tried dating them in person. But yung mga nakadate ko, I just figure out na may mga girlfriends sila. And they just On wanna the try. DL. They just wanna, experience. Ay, ano ba yan? Talagang Yeah, fetish ang ganap, no? Totoo. Hindi ko And kaya. I feel bad about it. Kasi True. parang hinayaan ko. Like, I mean, kasi tao lang naman tayo, di ba? Oo nga, we're in experimental stage. It happens. Totoo. Especially pag online dating, nag-expect ka. Oo, Siyempre, hindi, pag saka- sweet, di ba? True. When you do those things, you learn. And the best learning is from the experience. So, okay lang yun. Totoo naman. Pero wala naman akong regrets. Kasi at Mhm. least, maybe I'm a life-changing moment to that person din, di ba? Maybe he's Correct. also exploring himself sexually. Correct! Correct! So, ayun. So, but the thing is, right now, pinahinga muna natin ang mga dating Ay! kineso ni Ate Doris. Kasi Focus medyo si Ate Dar sa nakakapagod. career. Hindi nakakapagod din kasi. Kasi parang most of the guys I met online. It's actually one of the reasons I kind of like try to find love online. Kasi Filipino guys are kind of like a little, ano man tawag dito? Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko alam kung religious ba sila. Hindi. Conservative. Conservative. Hindi ko masasabing conservative sila eh. Oo, Sila kasi pagka bastos wild sila. eh. Meron lang sila talagang, Sa bagay. meron lang talaga silang mga bagay na Inhibitions. Oo. Like parang, kasi sa Filipino guys, kasi parang I feel like I'm always the side chick. You know, na parang hindi ka nila kayang ipakilala sa parents True. nila. Pakilala ka naman nila sa parents nila, pero parang iba yung tingin nila sa'yo, di ba? Okay, Oo. itatago nila na Oo. trans ka. Uy, may That's kilala kong ganyan na. Yung nakasama natin sa photoshoot. Ah. Naalala mo yung trans man natin na, Yeah. ka-Baxters. I forgot the name, but they're married now. Pero nung that time na nag-photoshoot tayo, hindi alam ng parentals na trans man siya. Ah. Oo, tinago yun, friend. Kaya, nakaka-proud na kasal na sila ngayon. Hindi ko lang sure ang update kung alam na ba ng mga parentals na trans man siya. Totoo. And, So, and that can be difficult, especially oo. for the couple Kasi baka itself, nag-expect diba? yung mga parentals, Totoo. majujontis mo ba ito? Mga ay! Kasi parang doon Kaya. agad pumapasok, yung isip nilang lahat is doon agad pumapasok, Correct. no? Magkakaanak ba kayo niyan, Oo. di ba? Sino mag-aalaga sa'yo pag tanda mo? Correct. Diba? Iiwan ka rin yan. Kapag sa Filipino guys ka pumatol, ang thinking ng tao, peperahan ka lang yan. Correct. Correct. Diba? Pero lang habol niyan sa'yo. Pero hindi nyo alam, mas mayaman ng mga trans. Sorry, kasi may pang-maintain kayo, hanggang fishball. Kids! Ayan, so ngayon move on naman tayo sa mga other issues na surrounding transness. Yung like,
yung mga dead naming, mga misgendering, yung mga pronouns. Ano naman yung experience mo? Oo nga. Tsaka ano masasabi? Anong say mo dun, sis? Well, the thing is, hindi natin sila makokontrol. Sometimes, iniisip ko na may something dun sa mga taong yun. Like, maybe they had past experiences. They're insecure. Yeah. I actually experienced that recently lang. I went out to the mall with my mom. Oh, Nagpakulay ako ng hair, nagpagawa ako ng nails. And then I decided to eat kasi may bagong bukas na restaurant doon. Correct. Famous restaurant to. I'm just not gonna name drop. Ay, So parang gusto ko siyang kainan kasi hindi nga mo na kaya. favorite ko yung ano doon, yung parang may mga tapsilog sila doon. May mga ano, kasi may mga pastries sila. So Okay. masarap talaga yun. Mary Grace. Ah, Mary Grace, alam mo. hindi eto tayo nga. busy. Kasi nga, edi, umupo kami. Tapos lumapit sa amin tong parang crew nila, taking my Ay. order. Oh. I'm wearing a nice black dress and a cardigan. And then my hair is like a little Oo, sirena ka longer. talaga. Oo. Diba? Tapos ang saya-saya ko eh. Like, the day is so good. Kasi diba, kakakulay mo lang ng hair, kakanails mo lang. And then this guy approached me and then he called me sir. And then I look at him. And then I told him, sorry, I'm not a sir, I'm a ma'am. I'm a miss. Ah, okay po. Okay po, sir. He did it again. And then he laughed. Oh my And then I God. looked at him. Are you okay? Oh. Is that funny? I told him that. Oh my God. And then Oh my I God, Mary Grace. and then it's actually not the last time. Inulit niya ulit. oh my after God. that. Dun sa bully ka. So, sino Inulit ka? niya. And then in front of my mom. Sabi ng mama ko, umalis na tayo dito. Huwag na tayo dito kumain. And then sabi ko sa mama ko, dito tayo kakain. Kung may dapat mahiya dito, it's not me, it's him. True. Yeah. I'm the customer here, di ba? Correct. True. And you're And then, paying. the thing is, I Kaya don't wanna nga. cause any scandalous things. Inisip ko na lang na crew member, siguro, may pinagdadaanan, baka pagod, or maybe may experience siya sa Or trans. uneducated. Di ba? May experience siya sa trans, baka heartbroken siya sa trans, or gusto niya rin maging trans, I don't know. So maybe mga pinagdadaanan yung mga tao. But me, I'm having a good day and I don't want it to be ruined. Yeah. True. So I ordered, tapos sinalok niya pa ako ng dessert. Sabi ko sa Sir kanya, dessert. ganun. sabi ko sa kanya, gusto ko sana mag-dessert eh, but after what you did, nawalan ako ng gana. Ay, Diba? Pero umorder pa rin ako, and then I paid for it, and then I talked to the manager. ayan. Tama yan. Ano And I sabi ng discussed to the manager? manager what he did to me. And I know right now, meron silang course na tinitake for diversity and inclusion, inclusivity. Kahit mga crew members sa mga fast food, restaurants, Orientation. meron silang ganyan. So, tinanong ko lang siya na meron kayong courses na tinitake about, using the right pronouns, Correct. maging sensitive sa mga LGBTQIA. Kasi I think that guy, tinuro ko yung kuya na nagpa-order sa amin. Sabi ko, I think he needs to take that course. Kasi ganito, kinuwento ko sa kanya yung story, and then nag-apologize naman sa akin yung manager. And that's actually one of the experiences that I will never forget. Mm-mm. At least lumapit ka sa manager, you stand up for your right. Tama lang yun. Hindi kasi nila maintindihan kahit anong pilit natin, kahit Okay. anong sabihin natin sa kanila. There are people na close-minded talaga. Oo. Na hindi mo talaga sila mapapakain ng baboy kung ayaw talaga nila, kung beef lang kinakain nila. Something like that. True, true. Maybe you just need to let them understand how you feel. Na, you're hurting my feelings. Correct. I am also a human being, di ba? Na- Kaya natin kailangan yung Soji Bill, yung Soji Law, kasi this instance is, for example, pag meron tayong ganung batas, like yun, pinaabot sa managerial level, tapos pag may course naman sila na tinitake, so baka parang may sanctions or meron tayong pwedeng ihabol. Eh ngayon wala tayong pwedeng habulin kasi walang batas na, kung walang law ang gobyerno natin about it, bakit yung mga private companies susunod sa mga ganong rules? Kung alam mo yun, parang mas siguro magiging okay kung mandated siya ng gobyerno para lahat susunod dun sa batas na kailangan lahat ng mag-a-apply sa trabaho dadaan sa training or isang course lang naman yun para lang, di ba, Diyos ko, elementary pa lang tinuturo na ang pronouns. Pero nakakaloka lang na kailangan pa siyang pag-aralan. Well, in fact, tao din naman Totoo. sila. And Na parang normal na yan na pag nakita mo, babae to go, yung ganon, parang Diba? kailangan pa bang True, itanong true. yun. Parang gano'ng kahirap
gano'n Grade 1 pa lang tinuturo ni Hishi, Jane. Totoo, Kaya diba? nga. Magugulo ba agad yung mundo kapag tinawag mo siyang ma'am? Alam mo, nakaka-frustrate lang din sis kasi parang tignan mo yung mga hayop may animal rights. What about Diba? us? Na parang iniisip ko na lang, tinuruan ba to ng mga magulang niyang respeto? Oo, wala silang Diba? GMRC. Kaya may ang tanda. Pero, Character building, grade 1 pa lang subject. din tinuturo na yung GMRC. Diba? Pero wala pa din. Mas ma-appreciate ko pag tinawag niya akong sis eh, diba? Pero, Diba? Di sa Kaya, understand. moms. Oo, Shit mom. ka. Kaloka, if ano may mother pa, di ba? Ay, mama ko kasi medyo sensitive sa mga ganyan. Oo, Kapag correct. na-experience ko yung Siyempre. discrimination in front of them. Like, bulag ka ba? Totoo. Mahaba ng hair to. Di ba? Hindi na siya nalunas sa bugelya. Turo. Tatang nilunod ko siya. Oo. Shit ka. Sir? Sir? Yung tawag mo ko, sir. Nakalaki niya. Diba? Nakalaka ng jogging, sir. Nakakaloka. Nakakaloka. Eh, yung mga ano naman, issue ngayon about mga trans-related issues, ano naman yung take mo? For example, yung nangyari recently sa Thailand, yung mga warla-warla, ganyan. I actually watched it and Mm. I feel sorry about the Thai transgender. Mhm. Kasi it clearly shows na binubully siya, di ba? Pero, Oo. It's actually one of the things that I feel sad about the community. mm, You kind of like fight hard for transgender rights, but yung ibang trans people, Hindi they're kind of, makaintindi. sinisira nila yung reputation in fight. ng community. Mhm. Hindi lang sa fight parang ginagawa nilang madumi yung Correct. community. Naging mukhang palengke. Di ba, Ate Heart? Ayaw ni Oo. Ate Heart ng palengke Kaya nga, na yun ang magulo. heart ng palengke. Di ba, if you're trying to push for something like your rights, you also need to respect someone else's right. Di ba? True. Na parang, bakit nangyari itong ganitong issue? Like, anong pinagmulan? I would understand if it has something to do with some personal issues, di ba? Na may sinaktan na siya before or ninakawan siya or alam mo yun, na parang True. may ginawang offense talaga yung other party. But yung ganun, na parang ibubuli mo lang just because of, kasi alam na naman natin na yung ibang trans sisters natin is kind of like having sumasideline sa ibang bansa to earn money by meeting foreign people or Correct. foreign guys. Mm. But the thing is, hindi natin pwedeng hindi tayo dapat nag-aaway-away. Diba Correct. lahat mabibigyan? Correct. May Lahat days- mabubunot sa sambiyaw. Diba? Kaya At natin saka mamili. Pero diba? we are fighting the same fight. Parang if tayong yung maglalaban-laban, parang wala tayong ma-achieve lalo. Totoo. Correct. If you became an advocate for trans community, parang masasabi mo na lang na parang hirap mong ipaglaban. Correct. Totoo. Diba? Nagkaroon ng issues when, dun sa dati, diba, yung nagkaroon ng issues sa restroom, Oo. yung may na-arresto Yun na, true. Yung sa Cubao ba yun? Totoo. Tama Na ba? parang Grabe. hati yung opinion ng Oo. mga trans women. And when when a trans woman joined Miss Universe, hati din yung Correct. opinion Kumbaga, parang di pa rin ng sila community, united. diba? We can't be united as one. True. So how will you be able to, to fight for something na hindi magkaintindihan? And right True. now, nagkakaroon din ng issues sa community about hormones. Aha. Nag-aaway-aaway sila about mga supplements, Oo. which is, ang dami pang pwedeng pag-usapan, ang daming pwedeng pagtuunan natin ng energy. Kesa yung mga ganun. Totoo, di ba? What about yung Soji bill, di ba? Why can't we push for that? Like, why can't we advocate for that instead na mag-away-away tayo, di ba? True. Correct. So, yun lang naman yung napapansin ko recently. So, parang ang babaw. Oo, Correct. true. Di ba? So, with that said, parang, paano ba, ang yung final message para sa ating mga Baxters like you, yung may mga pinagdadaanan din na struggles, siguro advice on how to overcome. Malamang marami na silang parang, tawag nito, medyo mababa na yung self-esteem dahil sa mga issues around. Ano yung message mo sa ating mga Baxters? Well, I think my only message is work on yourself talaga. Completely. Level up yourself. Know how to have boundaries with people. Correct. Especially when it comes to dating, when it comes to family. Mhm. If they won't accept you as who you are, then just leave it that way, di ba? Sabi nga sa kanta, di ba? If the piece is gone, let the puzzle undone, and that's the way it is. Ah. So, alam mo yun, na parang sometimes, hindi mo na kailangan ng closure Hindi mo na kailangan ng acceptance kasi hindi yun mangyayari. Like, kahit anong tagal mong ihintayin yan,
may mga tao talagang hindi makakatanggap na kung sino ka. Like, they will never accept you for who you are and how things are happening. So, you just need to move on. You just feel indifferent. You just work on yourself, focus on yourself. Do things that makes you happy. Alam mo yun, ang dami na nangyayari sa mundo. Di ba, ng pandemic, akala natin hindi na ito magiging normal. Like, hindi ko na inisip na, shit, makakalabas pa ba ako? Wala pa akong jowa. My God, hindi pa ako nakapag-abroad. Diba? I mean, parang ang dami nangyayari sa mundo ngayon. Iisipin mo pa ba yung mga pananaw ng ibang tao? Just focus on yourself. Do the things that makes you happy. Don't care about what other people say. Work on your health, especially kapag trans woman ka, nagta-transition ka. Try to make sure na at least you check in with yourself every now and then. And especially kapag depressive ka, kasi side effect yan ng hormones, Correct. try to talk to someone. True. Sometimes having someone to talk to is also a form of therapy. And a support system, yung pinag-usapan natin kanina, mas maganda na may mga kaibigan kang trans na makakasupport sa'yo when it comes to sharing experiences. True. Kasi as a trans woman, I want to lift up another trans woman as well. Instead of, belittling them, Correct. bullying them, Competition. competition. Feeling mo kasi kung paano nasa trans community, kakala mo nasa competition ka lagi. Correct. Minsan, Always. Oo, kapag may ako hindi naman ako ganong kagandahan, Tapos may naman nakakasalubong ka na trans, super ganda na, pero parang insecure pa rin. Titignan ka pa rin mula ulo hanggang paa. Totoo, tapos mga ganyan. Yes. Totoo, promise. So, parang kala mo nakikipag-compete ka sa kanya. Parang iniisip ko na lang, ikaw na yung maganda. It's fine. I let it go, di ba? Parang, this is me. I'm happy with who I am. Correct. So, if you're not happy with your current, look, there are options. Pwede kang magparitoke, pwede kang mag-diet if you feel like you're fat, if you feel ugly, matulog ka, work on yourself, eat the right food, mag-transition ka. And, eventually, your time will come. Taro. Sabi nga ni Tony Gonzaga, di ba, napakalawak ng universe. Para hindi tayo magkaroon ng sarili nating between dyan. Diba? Between. Between. Jobs. Ayan. Hindi, at saka sa naman, add ko lang, sa mga Baxters naman na hindi trans or yung sa ibang letra ng LGBT, huwag tayong, meron kasing may tendencies, lalo na yung mga gay na maging transphobic and yung microaggressive comments, mga ganyan. So, iwasan natin para, like what I've said kanina, we are fighting the same fight. Parang, yung Sojibil kasi, hindi siya for trans lang, hindi siya for gay, it's for queer people. So, if we, work together and hindi tayong mamatahin natin yung ibang letra, di ba? Mahihirapan tayo. So, happy natin. Support each other. Wala namang kumbaga lahat tayo ay equal. True. Diba? Lahat tayo ay tao. Saka essentially, maybe mas angat lang ng konti yung struggle nila, pero basically we have the same struggles like growing up. Kasi hindi ka naman merong mga nagtatransition na sobrang bata pa, pero and it's actually one of the benefits of what we are fighting for a longest time. True. Kasi ngayon nagkakaroon na ng mga easy access sa hormone replacement therapy. True. Meron ng mga endocrinologists na available. Meron ng mga studies na ginagawa for trans people and trans community. And that's actually the benefits, the fruits of what we are fighting for previously. And I'm so happy right now na nagiging visible na yung mga trans women sa Philippines, even a little. Kasi before, di ba, I dreamed to be a reporter. But you can't be a reporter kasi trans ka, dapat panlalaking suot mo kapag marap ka sa TV. Kaloka. But the breakthrough na ginawa ni Jervy, si Khaled Karen, it's very, admirable, di ba? Na I really admire her strength kasi she was out there. Like, she's open trans, di ba? Totoo yan. And si Miss Geraldine, di ba? Na congresswoman, we are visible now. At least kahit papano, nagkakaroon na tayo ng portrayal. Correct. Sa representation. diba? Sa TV and sa Congress. Correct. And what more? There are doctors pa, diba? Na Oo. supporting other trans women din. Kaya, successful na business women, mga trans. that's why we need to unite. It's actually the reason why na I also joined yung mga Pride Parade. I also wanted to post, I'm improving my social media not just for myself. Kasi I want to inspire other people that people like me can be normal too. Like I can have a normal life. I can go to the beach, wear a swimsuit whenever I want, even if I have the thing down there. And if you want to ask me how I pee sitting.
Oh, Diba? Ano yung mga eksena nila Oo. dati? Nakakaloka may pagtanong Totoo, pa. diba, na I can work on a corporate job even if I'm a transgender. I can support myself as a transgender. Na just being trans doesn't make it, different from others. That I may Correct. struggles. Correct. Pero the thing is, you just need to be, to be yourself believer. Na you can make a change. And I'm Right. also inspired when people are messaging me, not only trans women din. May mga babae din nag-reach out sa akin na saan mo binili tong dress na to? Oo. Na parang you always give us inspiration. Like, I like the quotes that you share. I like the posts that you share. Something like that. And you're having positive impact Pero, to a large number of people, not only in the Philippines, but all around the world. Correct. It's fulfilling. correct. Ayan. Saka very global talaga ngayon eh. Parang di na lang yung inner circle yung may influence mo. Correct. And there you have it, mga Baxters. Thank you so much, Dara. Thank you so for, much, sis. giving us the You're time. welcome. Alam namin busy ka sa iyong mga ganap in life, Of but course. binigyan mo kami ng time. So, thank you so much. Oh, True. At Thank you saka so much. madaming beses na kasi din namin napag-usapan yung pagiging trans dito sa podcast. And finally, first hand na yung POV nung mga Info. pinagtatatalak namin before. Yes. At least, masasabi nyo na totoo yung mga pinagchichika namin before. True. Well, every people naman have their own point of views when it comes Toro. to a specific topic. Correct. And, thank you so much for inviting me. At least, nasabi ko yung mga gusto kong sabihin. And if there's someone out there, maybe a little girl, who's also a trans, you feel different, you feel like you're born in the wrong body, that's okay. Your time will come. Just go with the flow and fight for what you want. Just be happy. And maybe I can be an inspiration for you. So, yeah, just go on for it. Yes, thank you so much. Ayan, mga Baxters, marami pa tayong chikahan sa pagbabalik ng Baxters! And we're back! We're back! At nandito naman tayo sa segment kung saan nag-recommend, nagsusuggest kung ano tayo mga kung ano-ano. And for this episode tayo magwa-watch mo taste. Of course! So ano ang yung recommendation, suggestion, and opinion dapat panoorin ng ating mga Baxters. Ako, lang talaga ako, out of curiosity kaya ako to pinanood. Ito ang nagte-trend ngayon sa Netflix, ang 3 Body Problems. So, it has something to do with the interstellar universe and everything, and it made me interested kasi fanatics ako ng Game of Thrones na hindi ko pa rin natapos until now. And yung creators kasi ng Game of Thrones is also the creators for this series. That's why I'm really expecting a lot na maganda siya, and the dialogues would be tawag nito, sobrang maganda. Okay. Kasi alam mo na magaling yung nagsulat. At yung mga creators din kasi ng Game of Thrones, iba din gumawa ng mga dialogue. Talagang pang memes. Pang memes. Pang quotable quotes. Ganon. Let's just put it that Gusto ko way. din siyang panoorin actually, kaya lang wala pa akong time. Kasi nga, di ba, ibang language siya. So, Oo. we have to, kailangan tutukan. Work. Actually, it's a mix of Chinese and English kasi ito po ay based sa book talaga. Na nakalimutan ko na naman kung anong title ng book, but it's based on a book na ang author ay Chinese. Kaya may Ay, Chinese. ito yung may di ba? May namatay-matay kineme. True. Ito din yung isa sa may mga issue na hindi ko rin Oo. natapos yung article. But yeah, may na-text din na producer because of Kasi this. hindi siya na-credit. Yes. So, nilason niya yung May mga ganung eksena, di Oo, ba? it's so creepy. But yeah, it is. Panoorin nyo, it's very interesting. I'm just on episode 1, moving on episode 2. Marami pa ako madidiscover, pero sabi ng mga office mates ko na nakapanood, powerful nga daw ito. Oh. So ayun, patry nyo ng panoorin. It's interesting. Ako naman, ang watch mo taste ko, i-connect ko dun sa ating magiging trans. Which is The Death and Life of Marsha P. Johnson. Ayan, Which is on winner. Netflix. Doon mo makikilala kung... And it's not about... syempre focus dun si Marsha P. Johnson, pero pag-uusapan din yung mga kasabay niyang trailblazer when it comes to trans rights, ganyan, and gay movement nung I think 80s to, ganyan. Yeah.
So, yun. And for, susunod naman natin ang ating meltdown at ang Jonas Brothers. So, ano ang Jonas Brothers? O, Lex? Siguro, I'm bothered sa mga tao na walang respect. Oh, Yun lang. bothering talaga yun. Bothering talaga siya. Kimi. Hindi. Another, not just for the LGBTQ because I'm an ally, but in general, unang-una na dyan, yung mga small things like, kunyari, nakita mo na nga na merong papasok dun sa elevator, i-open mo na, wag mo namang i-close. Yung mga ganon. O di kaya may nakita ka na matanda na nahihirapan, tas mag-isa na siyang maraming dala, try mo nang tulungan or True. paunahin mo na sa pila, yung mga ganon. Yung mga Correct. simple things. Tsaka yung mga late. Oo, yung Kasi mga you're late. disrespecting the other person. That's Yung true. oras nila, ganyan. Mm-mm. Ako naman, ang meltdown. Parang galit ka, parang related din today. Kimi! Hindi naman. Wheezy. Ano naman, aking meltdown dahil summer ngayon. Relate ka. Very petty. Kasi nga mga pet peeves lang naman ng mga meltdown ko. Yung mga tao na ginagawang swimwear yung underwear. Ginawa ko na yan dati sa nung nagbaler tayo. Underwear yun, pero ginawa kong swimwear. I mean, I guess, to a certain extent, okay lang pag hindi mo siya halata. Okay, gets. Yung parang itsurang underwear talaga, tapos ginawang yung like, yung like, meron kasing mga underwear diba? na... Nag-sew-en ka, pinang-swimming mo. Bakit Okay, yung mga sew-en? bench na na Gusto alam mo yung sew-en? pero yung mga underwear na, tapos yun yung magpo-post ka, tapos, I just cannot. Diba? Stop Ano it. ba, alam Just mo, stop. Swimwear is different from your underwear. So, dapat, kasi, you wear swimwear, siya, specific for swimming. Kasi meron kang mga tinatry na i-contain, itago, or i-conceal, ganyan. Parang, kasi minsan awkward na hindi concealing yung underwear for swimming. Kasi like, pag nabasa, kitang-kita mo na lahat. So, parang hindi masyado maganda tingnan. Correct. Ganyan. Just don't get it. Yun lang. Yeah. So, yun, iba nakakaloka ang mga True. bagay-bagay. And of course, hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex. Ayan, so for this episode ng ating Word of the Bex ay talaga naman kaagapay ng ating mga trans friends. Correct. Ayan, which is Pilar. Yes, go. Pilar meaning pills. Ganyan. Correct. Yung mga mga tinitik para pampa-fresh, pampa-blockers. Mga Correct. ganyan. Actually, complicated yung yung mga pillar-pillar na ganyan. Kasi hindi lang siya basta, hindi ka lang basta for example, if you are male to female, hindi lang siya basta magte-take ka ng estrogen. Kailangan mo din mag-take ng testosterone blockers, mga ganon. Tapos hindi lang siya lahat pilar, hindi lang siya lahat ini-intake. Kadalasan, tusok, inject, ganin. Oo, so mahirap po ang pinagdadaanan nila. Mhm. So, ayan, Tsaka again, kaya din may mga trans friends tayo na madalas ang mood swings kasi nga take sila ng pillars. Oo, at saka yung ang taas ng tendency na magka hormonal imbalance kasi nga alam mo yun, pinipigil mo yung male hormones mo and you're taking female hormones. So medyo nakaka-affect siya. Pero kaya naman ata nila. Nakakaya just to live naman. their... Alam mo yun, ang dami mong mga ganyang kailangang i-consider. Ang daling maging straight, pero since yun yung truth mo, you try your best to live your truth. So, again, respect. Sabi nga ni Burma. Dragon Ball. Diba nga? Ayan, at isa na naman pong episode Correct. ang nailaban ng Baxters. Correct. At sana, after ng episode na ito, i-like nyo na ang page namin, i-like nyo na rin ng Spotify, magbigay na po kayo ng 5-star rating para tuloy-tuloy ang ligaya. Correct. At syempre, kung gusto nyo, dahil summer,
Isla de Oro. Oo, at dahil summer, kung gusto nyo po ng bagong adventure sa buhay, bumisita na po kayo sa Occidental Mindoro and choose Isla de Oro Hotel as your place to stay. Correct. Ayan, merong pool at meron ding lagoon na pwede nyong ma-enjoy during your stay for free. True. And at the same time, kung nagugutom kayo, message nyo na si Mr. Bubu sa mga kamanian. Kimi, ito yung mga walnuts, meron kami pistachios, mga ganyan. So, I'm i-message allergic nyo na kami. to nuts. Ay, oo nga. Gusto mo yung wala nang ibabakla yung allergy ko man eh. And syempre, hindi ko pa sure kung kailan kami magbenta ulit ng hummus Hummus. and falafel kasi medyo busy and ang daming nangyari lately. But we will keep you posted on our page. Follow nyo na lang po ang Mr. Bubu na FB page and of course, IG page. Love art. And syempre, kung kailangan nyo po ng creative when it comes to copyright, fashion illustration, contact nyo na po si Mel. And graphics design, of course. True. Basta ngiti sila ba? Correct. Kaya naman niya maisingit basta pera. Sa tamang halaga. Correct. Di ba sa free go? Ayan. At syempre, huwag niyong kakalimutan na i-like ang aming at i-follow ang aming mga social media accounts at Baxter's Podcast at Jonah with 4 A's, Romelbo620 at Between.Jobs. And syempre, i-rate nyo na din ang podcast namin 5 stars. Kung saan podcast platform man kayo nakikinig. Yan. Correct. I-rate nyo na kami anywhere. Kimi, ayan. At syempre, True. abangan nyo ang mga latest happening sa YouTube. Malapit na po yan. Wait nyo na lang. Kapit lang. Kapit Maipupuro lang. Malalabas din yan. Marami na. So, wait nyo lang. Really, And again, thank you very much for your continued support sa mga loyal listeners and True. viewers natin. Thank you very much. Correct. Yan. Bye. Always be kind. Yes, enjoy the weekend. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.